Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan, tinawag pong iyakin at pinuna po ng mga kuya nating host dyan sa Saganang Mamamayan, si Senator Kiko Pangilinan. Hindi ko naman sila masisisi mga kababayan kasi itong si Kiko nagpamalas na naman ng kapalpakan sa kanyang statement. Mantakin ninyo sa kanyang post sa social media accounts niya, tinawag niyang troll at bayaran di umanong ng China yung mga kababayan na tutol, hindi sang-ayon, kontra sa perspektibo at pananaw ni Kiko Pangilinan kaugnay sa usapin ng issue sa China at Pilipinas. Alam naman natin yung nakaraan o yung nangyari na itong nakaraang mga araw na kung saan nagkaroon nga ng bangayan ang Chinese Embassy pati ang ilang opisyal ng ating gobyerno. Matapos nga itong si Commodore J. Tariela na spokesperson ng PCG sa West Philippine Sea, ginamit ang imahe ng presidente ng China na si Xi Jinping sa kanyang mga discussion na kung saan yung mukha ni Xi Jinping makikita sa mga cartoon, caricature at ginagawang tila katatawanan. Na yung bagay na yon ay naging insulto at talagang nakakuha ni J. Tariela yung pika, yung asar ng mga tao, lalo na ng mga opisyal ng China. At doon nga sinaway si J. Tariela ng Chinese Embassy. Ngayon, eto na, to the rescue na, rest back na kuno ang kampo ni Kiko, sila Risa Hontivero, sila Leila de Lima, sila Shell Jokno, nagpo-propose sila ngayon. Ginamit ngayon nilang oportunidad yung issue na yon para ipakita na naman na kami ang makabayan. Dapat ganito tayo, dapat ganyan tayo. Mga Pilipino tayo, dapat tayo ang tumindig para sa ating bansa. Wala namang mali doon. Kaso ang mali dito, kung papaano nila ginagamit yung pagkakataon. Ang question dito, hindi naman kung paano ka titindig para sa bayan mo laban sa ibang mga bansa, kundi kung anong layunin mo at ba't ka nagpapahayag ng mga ganong mga pahayag na akala mo'y pinapalabas mo sa Pilipino, makabayan ako, nagmamalasakit ako sa inyo. Pero ang totoo, hindi naman talaga Ginagamit lang nilang oportunidad yung issue na yan para magpabango na naman kasi nga 2028 election na pagkatapos ng ilang taon na lang. Kaya tutol ang mga kababayan natin sa pananaw ng mga yan na imbes niya galitin ng Pilipino at para bagang gusto nila tumindig tayo sa pamamagitan ng dahas sa dahas, bakit hindi tayo makipagdiplomasya? Bakit hindi tayo makipag-usap ng maayos at magkaroon ng naratibo? Yayamang ang Chinese ambassador na mismo ang nag-offer sa pamamagitan ni Senator Rodante Marcoleta na handa po kami ang China na makipag-ayos sa inyo sa mga suliranin na ating kinaharap, sa mga problema na kinaharap ng ating mga bansa. Handa po kami. Partikular na yung suliranin dyan sa West Philippine Sea. Handa naman sila kaso itong sila Kiko, ginagamit ng oportunidad yung issue na yan para magpabango, humihingi ngayon ng simpatya sa Pilipino. Diba? Bueno, mga kababayan, panoorin na natin yung pagpuna mismo ng mga host natin dyan sa Saganang Mamamayan dito sa Kapalpakan ni Kiko Pangilinan. At mamaya ay magbibigay pa tayo ng mga komentaryo sa kung anong mga estratehiya ang ginagawa nila Kiko para mauto na naman ang sambayan ng Pilipino na akala naman nila mauuto pa nila ang marami sa atin. Ito na, makikita natin sa screen. Panoorin po natin na sabay-sabay. Iko-quote ko lang yung isang bahagi ng mahabang sagot ng Chinese Embassy. Yung statement. Kaya ito dapat maintindihan natin. Binasa ko rin kagabi yan. Etong isa sa dapat nating maintindihan na ang nagsimula nito ay yun yung presentation ni Commodore J. Tariela. Na sinagot lang ng China. Ayun. Sinagot na bakit ka gumamit ng mga ganyan, di ba? At Xi Jinping. Sumagot si Tariela. Hindi ko naman sinasabing si Xi Jinping yan. Sabi ng Chinese Embassy, hindi, ito yung video Malakas magsinungaling, At saka ito ba, bago ba yung Tory Nelson, pinapayagan ba ito ng Coast Guard? Nako? Kung yan ang... kasi matay mo, naka-uniform siya ng Coast Guard. So, ibig sabihin, kung sanksyon, program. Nire-represent ka dyan ng Philippine Coast Guard. Hindi natin alam kung yan talagang programa nila.
nagsagutin ito ng Chinese Embassy Oo. na, sinabi mo yung pangalang Xi Jinping ng ilang beses, nagkampihan na ngayon yung mga senador. Naku po. Tapos ang sabi pa nung isang senador, nung sumasagot ng Chinese Embassy, tignan mo, hindi pa tumitigil, patuloy pa rin. Etong sagot. People like Tariela often claim that the Philippines is a democracy and values freedom of speech. Ayan. Then why can't they have normal debates with us? Some say they are disrespected. Yet they show no respect to others when they repeatedly describe a country that has been sincerely helping the Philippines, Nako. its largest trading partner. Totoo naman yun. Totoo naman yun. Sabi ko nga, mga kababayan, napakabalimbing ng ilan sa mga opisyal nating nakaupo. Mantakin ninyo magpo-propose sila ng ganyan na against sila sa China, pinapasama nila ang imahe ng China sa atin. Pero malamang sa malamang alam naman din nila kasi nasa ahensya rin naman sila ng gobyerno. Alam nila na ang isa sa nakakatulong sa atin when it comes to trading, ang China. Sapagkat ang China nga ang may may pinakamalaking investment noon dito sa Pilipinas. Ang kaso, hindi nila mapapasinungalingan na bumagsak ang investment ang mga nag-i-invest dito sa Pilipinas na mula sa China. Kasi nga, pinasasama ng ilang mga opisyal natin dyan na nakaupo na ang China kalaban natin. Ang China, maka Duterte yung mga yan. O ang mga Duterte, maka China yung mga yan, kaya wag tayo dyan. Yung mga anti-Duterte na yun na opisyal, anti-China na rin. Ganon ang ginagawa nila. Ginagamit nilang political weapon ang Duterte at ang China para sila ang maging mabango. Ngayon, nung siniraan na ang China sa Pilipinas, nagsialisa ng mga investor, anong nangyari? O, tignan ninyo. Ulitin ko itong ipakita sa taong bayan, hindi ko pagsasawaan. Ito ay post pa po noong nakaraang taon. Ayan. September 14, 2025 po yan, last year. Ang sabi, Philippine Ambassador to China Jaime Flor Cruz has urged Chinese businessmen to invest in the Philippines, emphasizing that the country is open for business and citing its strength in tourism, hospitality, wellness services, and education. Hinihimok po ng ambassador natin doon sa China yung mga investor, yung mga nagne-negosyong Chino na mag-invest dito sa Pilipinas dahil nagsialisan nga po. At yun ang isa sa mga dahilan bakit bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Papalapit na nga tayo sa 60 pesos sa dolyar. Isipin ninyo. At ang isa sa may pinakamalaking naging epekto doon, yung taripa na nung nakaraan ko pa sinasabi na kung saan ang taripa sa atin ng US 19%. Tapos ang taripa lang natin sa kanila 1%. Hihintayin pa ba natin na gawin ng China sa Pilipinas ang pagtataas ng taripa gaya ng ginawa ng US? Abay, pag nagkataon, bagsak ang piso na naman sa ibang currency, hindi nila sa dolyar. Babagsak at babagsak ang ekonomiya natin. Anong ibig ko lang sabihin dito? Hindi ba alam to ng mga opisyal natin? Katulad ni Commodore J. Tariela, Commodore, hindi nyo po ba alam ito? Na nagmamakaawa na ang ating bansa na mag-invest ulit ang mga investor ng China dito. Tapos kayo, hala sige, todo atake. Ang aatakihin nyo pa yung presidente, yung puno ng isang bansa na pilit pinagmamakaawaan ng ibang ahensya ng ating gobyerno na dito po kayo mag-invest sa amin. Abay, sa atas na lang siguro ng leader, pag nayamot sa inyo, sasabihin ng leader ng China, huwag kayong mag-invest sa Pilipinas, tapos kayo ngayon. Ang iniisip lang kasi ng mga opisyal natin, political interest nila . Pero yung pag-administer sa gobyerno, yung pamumuno sa pamahalaan, nakakalimutan na nila yun. Dahil sa pang-political na interest nila. Yung isang ahensya ng gobyerno natin, nagmamakaawa, mag-invest kayo sa amin. Tapos malalaman ng Chinese Embassy ng Republika ng China sa isang ahensya rin ng Pilipinas, sinisira ng presidente natin. Ano ba naman yan? Di po ba? Tuloy natin. And biggest source of imports with words like
barbaric, aggressive, coercive, illegal, and deceptive. And when they attack another country's head of state, ito na si Xi Jinping. They have already lost the most basic sense of respect, Naku po. revealing a distorted and unbecoming pace, bringing disgrace upon themselves. So talagang nasaktan sila, no? Whatever critical response they invited truly serves them. Naku po. Yun lang talaga po, kung makikita, kung babasahin mo ito, ang talagang hihimutok nila, hindi naman yung pagtatalo Usapin talaga ng West Philippine Sea. kundi yung ginawa dun sa presidente ng China. Kaya itong sila Kiko, sila Hontiveros, sila Leila, sila Shell Jokno, at iba pang mga nakikibakas sa kanila na ilang nakaupo para magpalakas na naman. Kasi nakita nila, oportunidad din naman para magpabango sa tao. Tayo ang magmumukang bayani ng Pilipinas. Magpasa tayo ng resolusyon. Na dun sa resolution natin, nakalagay, kinukundin na natin yung pahayag ng China laban sa mga opisyal natin. Teka, sino ba nauna? Sino ba ang naging ugat? Hindi ba't ang China ay pumalaglang kay Tariela? Teka, baka sabihin na naman ng iba nating mga kababayan dyan, tinig maka-China ka pala, pro-China ka, hindi. Doon lang tayo sa katotohanan. Doon lang tayo sa kung ano yung realidad. At ang realidad dito, ang usapin dito, yung pagsagot ng China sa atin, hindi naman sa ibang bagay . Hindi naman yung tungkol sa suliranin ng West Philippine Sea. Kundi yung ginawa ni Tariela, nakatatawanan yung leader ng China, yun ang sinasaway nila. Tapos magbibida-bida na naman ngayon yung ilang mga nakaupo. Political interest nga, kaya ganyan po sila. Hindi para sa interest. Gagamitin nila yung terminong for public interest. Kung i-provoke ng mga yan ng China at mayamot ang China sa atin, sabi ko nga, wag naman sanang mangyari sa habag ng langit na atakehin tayo ng China. Haharap ba yung mga yan? Sila ba ang popronta sa labanan? Yung mga senador, yung mga representante na yan? Nakala mo'y kalakas-lakas ng loob na magsalita laban sa China? Pag pinaputukan tayo ng China, baka magsilipad sa ibang bansa yung mga yan. Kaya nga hanggat maaari, diplomasya. Yung mapayapang pakikipag-usap, yung walang madadamay na sibilyan. Tinig, meron na pong nadamay na sibilyan. Meron na pong naputulan ng daliri nung binomba ng kanyon, ng water cannon ng China ang ating mga kababayan. Di wag na natin palalain pa. Nakikita niyo naman palang hindi nga kaya ng mga barko natin, ng mga kagamitan natin. Gusto niyo pang sabayan? Sasabihin pa ni Risa Hontiveros, ang isang bully ay matatalo lang kapag yung binubuli tumindig. Paano ka nga titindig? Sa pamamagitan ng dahas? Sa pamamagitan ng pakikipagsabayan sa mga makinarya nila? Ang bihira naman. Kaya yung mga yan hindi humaharap sa realidad. Nakakalimutan nila yung realidad sapagkat nabubulag po sila ng interes nilang pampolitika. 2028 na naman Oportunista yung mga yan, gumagamit na naman ng mga pagkakataon para sila ang maging mabango sa tao, para sila ang magmukhang bayani, tapos sila Marcoleta, sila Robin Padilla, sila Bongo, yung mga hindi pumirma doon sa resolusyon, magmukhang traidor at maka-China. Troll, puppet ng China. Kung gano'n naman po pala ang basihan ninyo, pwede ba nating tawagin din ng puppet ng Amerika? Sila Risa, sila Kiko Pangilinan, na hindi bumoses nang bigyan tayo ng 19% tariff ng Amerika, tapos tayo ay 1% tariff lang sa kanila. Pwede ba nating gawin iyon? Nagiging selective kasi. Talaga nasaktan sila doon. Nasaktan sila doon. Ngayong sumasagot sila, tapos ayaw, sabi ayaw tumigil, palayasin natin yan, ideklara nating persona non grata. Kaya sinagot ka, akala ko ba demokrasi tayo? Kung gusto nyo ng debate, ng talakayan, makipag-usap. Debate, yan. Debate kayo. Willing naman sila pala. Oo, mas maganda ka siguro yun. Na para hindi napalitan ng
ng anumang mga aligasyon Mm. at statements, di magharap kayo, di ba? Oho. Magharap kayo kung sino man sa mga senador. Yeah. Ang may gusto, humarap kayo dun sa Kasi ang alam ko, ambassador. ang ikinakampanya talaga natin dyan, yung West Philippine Sea. Yun naman talaga ang trabaho ni Commodore Tariela. Ayun naman Siya ang talaga. spokesperson for West Philippine Sea. Ayan nga. Di ba? Oo. Pero, Kaya nga ang tanong ni Senator Marcoleta nung nakaraan kay Risa, kung matatandaan ninyo, no? Yan bang si Tariela sumasangguni sa DFA yan? Sa kanyang mga pinapahayag? Kasi isipin mo, yung DFA, Department of Foreign Affairs, magsasagawa sila ng mga hakbang for foreign relation sa ikagaganda ng relasyon ng China sa Pilipinas. Tapos biglang may isang Commodore J. Tariela na tila magpapahamak sa DFA. Kung humarap ang DFA ngayon sa mga politiko o sa mga namiminuno ng China, baka sabihin, gusto niyang good relationship with us. Tapos yung Commodore Tariela ninyo, yung spokesperson ninyo sa West Philippine Sea sa PCG, pinababayaan ninyong ganun. Ang good governance, kung talagang itinataguyod nila yan, alam nila yung mandato ng bawat departamento. Kung ikaw ay spokesperson sa Philippine Coast Guard, dyan sa West Philippine Sea, ang pinakapagtuunan mo ng talakay mo, yang tungkol sa West Philippine Sea. Maaari at pwedeng-pwede mong itaguyod na nanalo po tayo sa arbitral. Sa ruling na sa atin po yung bahagi po ng ating EEZ. Yung bahagi ng karagatan po na yan. Pwede mong i-push ng i-push yun. Walang problema doon. Magsalita ka ng legal ng mga pananalita ng mga termino. Gamitin mo yung mga batas para ipaunawa sa mundo, hindi lang sa atin, sa mundo, na atin yan. Yung West Philippine Sea na yan. Pero kapag ka ikaw ay magsasalita na laban sa opisyal ng ibang mga bansa, lalo na sa mga namiminuno nito, abay, tagilid ka dyan. Hindi ka makakatulong sa DFA. Ikaw ay makapapahamak pa ng bansa mo pag nagkataon. para aglahiin mo yung presidente ng China, mukhang foul naman tayo ata doon. Di ba? Yeah. Mukhang mali naman yata yun. Ano, yun po ang nagiging sentimiento. At sa halip na ang mga senador natin, sabi ko nga, dapat yung mga cold-headed sila. Oh. At mas malawak ang kanilang pananaw. Kung sa bagay na ito, agad-agad na sila din nagbitaw ng mga mabibigat na pananalita. Dapat Ako po. sila ang mas maalam sa diplomasya. Nako. Ang problema Tama dyan naman. ganito. Ha? Ayan, ito na. Naglabas ng statement si Senador Kiko Pangilinan Nako po. at kanyang binabansagan ang lahat ng mga hindi sang-ayon sa kanyang opinion na mga trolls ng China. Nako po. Pakita natin yung balita tungkol sa sinabi na yan ni Kuya Nelson. Ito po. Ayan. Sabi ng news ngayon, kanilang page, ano? Ayan, Kiko, and I quote, China troll farms, naglipa na matapos ang talumpati sa Senado. Ibinunyag ni Senator Kiko Pangilinan na biglang dumami sa social media ang mga Pilipinong umano'y bayaran ng China matapos ang kanyang talumpati sa Senado laban sa pambabastos ng Chinese Embassy sa mga opisyal ng Pilipinas. Ayon sa Senador, mistulang tiba-tiba na raw ang mga troll na nagpapakalat ng pro-China na naratibo online. And I quote, biglang nagkalat ngayon ng mga Pilipinong bayaran ng China sa SOCMED matapos ang talumpati natin sa Senado kontra sa pambabastos ng China Embassy. Tiba-tiba, tumatanggap ng tupad sa China Troll Farms. Alam na dis, pahayag ni Pangilinan. Dagdag pa niya, para umanong ayuda ang ibinibigay kapalit ng paninira at pagpapalaganap ng propaganda. And I quote, China tupad para sa trolls. Traidor at umuupak sa Pilipinas. Ayuda, down payment, ani Pangilinan. O isipin ninyo yan. Ito mga kababayan ng verified. Ayan. Verified page po ni Senator Kiko Pangilinan yan. Taas natin ng kaunti para mabasa natin. Ayan. Yung balita kanina sa news ngayon, ito po ang pinaka-source niyan, yung naging official post ni Senator Kiko Pangilinan na talagang kumpirmado, tinawag niyang troll, bayaran, yung mga Pilipino na kumontra nga doon sa kanyang naging talumpati o speech dyan sa Senado, kaugnay nga nung nasabing usapin.
Ngayon, tinawag din niya na tumatanggap daw po ng tupad sa China Troll Farms. Yung tupad po kasi, mga kababayan, yan po ay isang proyekto proyekto mula po sa DOLE. Na ang ibig sabihin po ng tupad, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers, na kung saan yung mga tao, mga kababayan nating walang trabaho, binibigyan po yun ng ikabubuhay at tumatanggap po yun ng sahod. At yun yung gustong paratingin dito ni Senator Kiko na anya tupad po na galing sa China raw yung mga hindi sumang-ayon sa kanyang post. Mantakin ninyo yan, ha? Isipin ninyo yan. Di po ba? Tawagin mo na trolls at bayaran ng China kahit wala ka namang ebidensya. Porque hindi sumang-ayon sa'yo, troll na agad, bayaran na agad. Paano, Senator Kiko, kung ang gusto ng mga Pilipino, wag na nga nating i-provoke yang China at baka tayo ay pag-initin palalo, tayo ay talagang kastiguhin na pag nagkataon. Kayo ba ay makakalaban harap-harapan, pangungunahan nyo kami? O baka ikaw ang unang tatakbo sa ibang bansa? Ang gusto po namin, diplomasya. Ang gusto namin, maayos na usapan. Gusto rin naman natin na mag-invest ulit ang China sa atin o di makipagrelasyon tayo ng maayos sa kanila. Magkaroon ulit ng naratibo ang dalawang bansa, hindi yung parang tayo pa yung nagsisiga-sigaan. No. Tatawagin ngayon ni Kiko na trolls yun at bayaran yun. Porque hindi niya makasundo sa panlasa, ika nga, hindi niya kapanalig sa paniniwala, troll na yon, bayaran na yon. Kita ninyo yung senador na yan. Di po ba? Tapos sasabihin niya, meron daw, kailangan daw may demokrasya sa Pilipinas. Yun ang isa sa kanilang tinitindigan sa Senado ni Risa Hontiveros na bakit daw sasawayin ng Chinese Embassy si Tariela, meron tayong demokrasya sa Pilipinas. Talagang kung merong demokrasya, kung talagang nagtataguyod kayo ng freedom of speech and expression, nagpapahayag lang din yung mga kababayan natin ng kanilang pananaw tungkol sa nangyayari diyang issue sa West Philippine Sea at sa issue ngayon ni J. Tariela na wag na nga nating gatungan pa ng gatungan. Sino ka para magsabing troll at bayaran ang mga kababayan mo kung kayo mismo ang nagtataguyod ng freedom of speech and expression? Kaya kayo sira sa Pilipinas. Nagpapanggap kayo, napaka-plastic ninyo sa mga ipinapakita ninyo. May sana all pa kayo noon, pero hindi naman kayo marunong rumispeto ng kapwa ninyo. Kaya ano ang pinaka-saway sa inyo ng saganang mamamayan? Ito, pakinggan mo. Mr. Senator, Ganun hindi ba? ko hindi sang-ayon sa opinion mo. Yan. Ay troll na, di ba? Diba? Saan naman nakakita ng lahat ng tao gusto mo sasang-ayon sa'yo? Walang ganon. Totoo. Walang ganon. Hindi ba? Dapat igalang mo Pwede mong manawagan ulit ako? kung kung magkaiba man ang opinion nung tao at ikaw, Oo. demokrasya tayo. Demokrasya tayo. Huwag mong itatag ng kung ano-ano. Martial law ba tayo ngayon? Baka sa isip nyo, naka-Marcelo tayo at hindi pwede sumagot. At hindi pwede magkaroon ng opinyong taliwas sa iniisip ninyo. Totoo. Na akala mo ay kayo lang ang nagmamahal sa bayang ito. Yan ang problema pa sa kanila. Totoo yan, tuloy pa natin. Oo. Hindi ba? Parang nakopo nila ang ano. Malawagan nga doon sa misis nung senador na yan. Naalala niyo ba yung issue na yan, mga kababayan? Na itong si Kuya Jen noon nanawagan kay Madam Sharon Cuneta, ang asawa o misis ni Senator Kiko Pangilinan, na yung pananawagan ni Kuya Jen doon talagang alam mo yung banayad, may paggalang, may pagkakilala, nakikiusap na Ma'am Sharon, baka naman pwedeng pagsabihan ninyo ang asawa ninyo. Ganon yung way ng pinaka naging pahayag ni Kuya Jen. Abay, etong si Kiko, nag-post, talagang iyakin na kesyo binastos daw yung asawa niya, ginawa raw katatawanan. Kaya sabi ko, saan dun yung katatawanan? Parang binastos. Hindi naman pambabastos, pananawagan yung ginawa ni Kuya Jen. Iyakin nga. Kaya hindi mo, tingnan nyo, pakinggan niyo yung sasabihin ni Kuya na Nelson dito. Next time. Next time.
Ay, Tapos napaka-iyakin naman. Oh, di ba? Oo nga, eh. Iyakin eh. Ay, nako. Tapos, parang Ang bira. nagagalit-galitan lagi, ano? Oo. Parang siya lang, pag nagsalita, parang pakiramdam yata, siya ang tama lagi. Lagi. Oo. Lagi. Hindi naman, kami nga, pinupuri ka namin pagkatama sinabi mo. Yun di ba? na. Pero hindi sila natang pagkakataon. Tama ka. Oo. May tama. Minsan may tama ka. Tama. Oo nga. Ay, nako. Kanina ko na nga pinipigilan ng sarili ko magsalita eh. Ha? Totoo. Kaya lang, pagka nakakabasa ka ng mga ganyang statement, mapapailing ka na lang ng walang Sanga. tigil eh. Di ba? Parang sila lang ang nakakaalam ng tama sa Pilipinas. diba? Oo. Na para baga pag nagsalita sila, ito na ang buong katotohanan para sa Pilipinas. Oo. Hindi porket na iboto kayo ng taong bayan, kayo na may pag-aari ng tama. Yun na nga. Kung kailan Totoo yun eh, mga kababayan eh, sinabi nila. Yang mga nasa hanay ni Kiko, sila Risa, sila Delima, sila Jokno, laging akala mo sila lang yung nagmamahal sa bayan. Laging akala mo sila lang yung nagmamalasakit sa taong bayan. Sila lang yung umiibig sa sambayanan. Pero pagka kinilatis mo naman, kapag sinala mo naman, ang pinakalalabas, napaka-selektibo lang nila eh. Ito nga yung sinasabi ko kanina pa, kung talagang nagmamahal sila sa bayan, kung talagang umuusbong yung pagiging makabansa nila, na kung saan kumukundena sila ng sa tingin nila maling aktwasyon, mga maling ginagawa ng ibang mga bansa sa bansa natin. Kung talagang ganun sila, hindi dapat sila namimili eh. Kung tumutulig sila sa China, dapat tumutulig rin sila sa Amerika. Sabi ko nga kanina, dapat nag-ingay din sila, nag-privilege speech din sila. Gumawa rin sila ng resolusyon sa pagpapataw ng 19% tariff ng Amerika sa atin. Kasi tayo 1% tariff lang sa kanila. Ba't nila ginawa? Bakit tahimik lang sila doon? Kung talagang makabansa sila. Yung 19% tariff na ba yun, hindi ba makaka-apekto sa bansa? Makaka-apekto yun. Ang dolyar natin, no? Pa 60 pesos na. Bagsak ang piso. Bakit hindi sila nagsalita doon? Bakit hindi sila pumonta? Makabayan kami, makabansa kami, makatao kami, makapilipino kami. Yang taripa na yan, ibaba. Bakit wala? May nanawagan sa Amerika, si Delima. Kaso yung pananawagan niya, para naman sa Venezuela. Na pinunangan niya yung pagkakaaresto ng presidente ng Venezuela at sinabi na dapat daw iginalang ng Amerika ang soberanya ng Venezuela. Pero pagdating sa soberanya natin, wala namang masabi. Nung hinuli yung kapwa Pilipino niya na dating presidente ng Pilipinas at ipinadala sa Dahig para litinisin ng banyaga, wala siyang sinabi na mali po yan. May sarili kami soberanya. Wala. Ang sinabi pa niya, dapat daw yun. Hustisya na daw yun. Yun na raw ang katarungan. Di ba napaka-selective? Tapos magtataka sila, bakit hindi na manalo-nalo sa mataas na posisyon ang kanilang mga nasa hanay. Kayo rin mismo nagpapahamak sa sarili ninyo. Ayaw ninyong magpakatotoo sa Pilipino. Kung talagang tagapagtaguyod kayo ng good governance, alisin ninyo yung political interest. Magkaiba ang politika sa gobyerno. Kumbaga sa nag-aaral ng kolehiyo, mga kababayan, magkaiba ang political science sa public administration. Alam ng mga nagsisipag-aral yan sa kolehiyo. Alam ninyo ang pinagkaiba niyan, mga kababayan. Bagaman yan ay kasangkap din sa pagpapatakbo ng gobyerno, pero alam naman natin na kung good governance lang din ang nais na itaguyod ng isang grupo ng mga nasa politika, alam nila yung pamamahala ng maayos, yung pamumuno, yung tinatawag nilang good governance, alam nila kung paano gumagana yun. Yun ay walang iba, kundi yung pagpapagana ng mga mandato, ng mga batas, ng mga ahensya, ng mga departamento, ng mga proyekto at serbisyo mismo ng gobyerno, batay mismo sa mandato nun. Dapat gumagana ng maayos yung mandato nun, yung layunin nun. Hindi lumalagpas, hindi nagkukulang. Kung ikaw ay spokesperson ng PCG dyan sa West Philippine Sea, ikaw ay magsalita sa bahagi lang at sa kapakanan lang ng teritoryo nating iyan.
Huwag ka nang lalagpas dyan. Huwag mo nang pupunahin yung presidente nung bansa na kasama mong may suliranin dyan, sapagkat magkakaroon ka ngayon ng problema sa isang ahensya ng gobyerno na yung ahensyang yon may sariling mandato na ayun nga ay ang Department of Foreign Affairs. Kasi kapag yung mandato ng DFA ay nagkaproblema dahil sa iyo na nasa PCG, papaano ngayon gagana yung good governance na para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino? Yun ang hindi naiisip at kulang sa kaalaman ng iba nating mga kababayan na patuloy na nauuto ng paghingi ng simpatya, ng appeal to emotion na ginagawa ng mga yan. Kuha sa emosyon, babagbagin nila damdamin, pagagaanin nila yung loob, kukunin nila yung tila ay pagpapaawa, pagkatapos ay mangangampanya, kami ang dapat ninyong iboto. Kundi ba naman mangunggoy, di po ba? Kaya mga kababayan, tayo ay mulat na sa ganyang gawain nila. Huwag tayong magpapaloko. Tayo ay para sa ikakaayos, ikapapayapa ng ating bansa, hindi para sa gulo, hindi para sa dahas. Hanggang sa susunod po na talakayan. Paalam.